Have a nice day mga pranis, sa amang dako ng mundo. Walang bumibili ngayon sa store kaya samantalahin ko na mag-share sa inyo ng mga experiences sa buhay. Tulad ng nabanggit ko sa inyo noon, umattend ako ng personal finances sa klase at napag-usapan namin yung budgeting o mga nanay, mga friendly, relate tayong lahat dito. Mahirap talaga mag-budget, lalo na kung walang babudgetin. O ayan. And gusto ko lang i-share sa inyo yung mga natutunan ko na dati ko naman na talagang ginagawa. Pero may mga natutunan pa din ako. So tulad ng sinabi ko sa inyo, ang asawa ko ay walang permanenteng trabaho. He's a construction worker. And proud ako sa kanya as kahit anong trabaho pag meron pinapasok niya. So, ang sweldo niya ay hindi fix. Diba? Hindi kagaya ng mga may fixed income, you can budget easily your money kasi meron kayong fixed income. Alam nyo na kaagad kung ano yung maaring magastos nyo sa loob ng isang buwan. So, eto yung sa akin naman ngayon sa mga talagang nag-i-struggle na kagaya kong mga nanay pagdating sa budgeting. Una, ito yung ginagawa ko. Pag natanggalan ng asawa ko yung sweldo niya ng tithing, ibibigay niya sa akin yon and ibabudget namin yon. So, dalawa kami. Noong una kasi, tulad ng sinabi ko nga, nung una hindi siya kasali. Parang ako lang. No, ibabudget ko yan. At ililista ko, itong ginagawa ko, ililista ko ang lahat ng kailangan kong bilhin sa loob ng bahay, pati na yung mga gusto ko. Yan. Kahit sa palagay ko, hindi sasapat at hindi ko lahat kaagad mabibili. Ililista ko yan. So, yung food, yung bayad ng kuryente. Noon, hindi naman kasi ako naggagasol, kaya hindi pa kasali sa budgeting ko yan noon. Pero kahoy ang ginagamit ko noon. And noon, wala pang mineral water. Pwede pa yung poso-poso, gripo-gripo. Pero ngayon, kailangan na kasama na sa budget yan. O, lahat yan nililista ko. Nung nag-aral ng mga anak ko, kasali na rin sa listahan yung kanilang baon at lahat ng mga pangalan. So, ilista natin lahat ng posibleng gagastusin natin sa loob ng isang buwan or kung meron mang buwan ng sweldo or sa loob ng isang linggo. So, ako isang linggo yan. And pagkatapos kong ilista, anong tinatawag kong priorities. Ayan. Kailangan kong i-priorities at bibigyan ko yan ng allotted amount na alam kong kakailanganin namin sa loob ng isang linggo. Then, go to the market. Lahat ng mga ililista ko, meron ako palaging listahan. Hindi ako pumupunta sa market. Never kong ginawa na pumunta ng market na wala akong dalang listahan. So, lagi akong pumupunta na may dalang listahan. So, pero minsan may mga impulse buying tayo, di ba? Kahit may listahan tayo. So, sa susunod na video ko, may topic din ako dyan na isisingit ko yan. Pero sa ngayon, pag-usapan muna natin nakalista. So, pag nabili ko lahat ng nakalista, pag uwi ko ng bahay, syempre, ano ko na yan. I-record, ultimo piso na ginastos mo, pamasahe, o kung nagbigay ka pa sa mga namamalimos, o ilista mo na rin yun. Kasi that is expenses. So lahat ng lumabas na pera is expenses. Doon mo ngayon malalaman kung saan napupunta yung pera mo. So ang ginagawa ko pa nga noon is kung magkano napunta sa food, budget ng kuryente, nakasegregate yan. So pati kung paano napunta sa merienda, baon ng mga anak. And doon mo mapapound out na kung saan ka nag-i-spend ng match, no? At kung pwede mong bawasan para hindi ka magipit sa budget, doon mo rin makikita. So I'm so much thankful na in the early marriage, so, natutunan ko to, no? Na kapag kailangan naming, sabi nga nung isa kong anak, na kapag kailangan namin kumain, may pagkain kami sa na hindi niya nga raw talaga naramdaman na mahirap kami, pero alam niyang mahirap kami. Alam niya yun. So, nung papasalamat talaga ako na nagawa ko yung parte ko bilang tawag to, budgeting officer, ang tawag sa atin. So, ilista natin. At doon mo makikita. And I know na kapag ginawa natin yun, mga nanay, makikita mo ngayon kung ano pa yung kailangan mong magawa para ma-overcome mo man kung kulang yung sabi natin is pumapasok na pera sa pamilya. At yan yung magiging topic ko sa mga susunod. So I hope sa maliit na sinare ko sa inyo may natutunan kayo.
So, budgeting, ilista mo lahat ng mga kailangan, then ilista mo ang lahat ng expenses. So, I hope na sa video ito, kahit isa sa inyo ay matulungan nito. And sana ma-share nyo sa akin after kung ano yung resulta ng ginawa ninyo. Thank you for watching. See you later, alligator, sa mga susunod ko pang mga videos. And I hope na enjoy nyo yung day nyo ngayon, ano man ang ginagawa nyo. See you later, baboos! Thank you for watching!